Now, Francis Zamora has been formally proclaimed as mayor of San Juan City. Let's talk more about that with the mayor-elect Zamora himself joining us today on the line. Good morning, Mayor. Congratulations. Yes, good morning and maraming salamat po sa pag-ibita sa inyong programa at sa pagbati po sa ating pagkapanalo. Alright, Mayor, let's get right to it. Nakatulog na ba kayo? Nakatulog na ba, Mayor, after this long drawn-out campaign? Ngayon ko nararamdaman yung pagod. I bet. Pero syempre, Mayor, you're going to have to hit the ground running. I understand, ito po yung last term mo, so in-expect ng tao. Ano po ang magiging first 100 days ni Mayor Zamora? Yes po, ito ang ating last term at in fact, itong third term mo natin talagang all out na po ito. No? When I say all out, lahat po ng infrastructure projects na ating balak tapusin, ating pong tatapusin. At una ho dyan ang ating 4PH program, ang ating pambansang pabahay para sa Pilipino program. Yan po ay magsisimula na. In fact, inabutan lang talaga ng election ban on infrastructure ang pagsisimula ng ating mga infrastructure projects. No? Itong 4PH building po natin will be 30 stories. It will have 1,029 units. Ito po ang magiging pinakamataas na 4PH building sa buong Pilipinas. Next po ang ating makabagong San Juan Sports Center, which will have a 25-meter 5-lane swimming pool, of course a sports stadium. Meron tayong basketball and volleyball court sa taas. Magkakaroon ho ng facilities for various sports at may indoor jogging track. So excited po kami dyan. Magkakaroon din po tayo ng ating local government center. Basically, this will be our City Hall Annex. So magsisimula na rin po yan. Ang ating first San Juan Crematorium and Columbarium. Magsisimula na rin po yan. By June, no, yung ating refleeting ng ating barangay and government vehicles ay mag-deliver na. Mga bagong sasakyan po natin ito. At magsisimula na rin po ang ating citywide CCTV and command center para sa ating primary, secondary, and tertiary roads. So, dire-diretso na po ito, Angela and Angela, no? At ito naman yung pinangako ko sa ating mga minamahal na San Juanenyo, expect only the best from Francis Zamora itong third term ko po kasi I really want to finish strong. Yung pagiging mayor ko po ay patapos na at kung ano yung sipag natin noong unang araw po, no, nang tayo naging mayor ng 2019, hanggang sa huling araw ko rin ay ganong klaseng sipag po makikita po ng ating mga mamamayan. Wala po kay Mayor Francis Zamora. Right. Yung expectation na kayo po ay manalo, nandoon na daw po talaga yun eh. Kasi this is your third time na rin, o third term. Pero yung lamang po, napakalaki ng lamang. From 57,998 votes, ang kalaban po ninyo ay 8,340 lamang. Your reaction to that po? Alam niyo po, no, itong kasagsagan ng kampanya, ang tinanong ko lang naman sa ating mga mamamayan ay ganito. Kung sa tingin po nila yung ating makabagong San Juan ngayon, no, ang tawag kasi natin sa ating paradigm of governance is makabagong San Juan. No? Kung sa tingin po natin mga mamamayan na ang ating makabagong San Juan ngayon ay mas maganda, mas progresibo, mas maayos ang pamamalakad, mas tahimik, mas mapayapa. Kumpara sa dati, no? Ang tanong ko sa ating mga mamamayan, babalik pa ba tayo sa dati o itutuloy-tuloy na po natin ito? So basically, I just gave them a comparison of what San Juan is now compared to before. And if you want to go back to the old ways, that is your choice. But if you want all of this to continue, then support our Team Makabagong San Juan Legacy. Kaya maliwanag po na ginusto ng lungsod ng San Juan ay pagpatuloy po ang ating Makabagong San Juan administration at ang ating iwan po isang makabagong San Juan legacy. Ito po ang legacy na gusto ko pong iwan, 9 years of good governance and progressive leadership. Nakita niyo naman po, ang San Juan po na ibalik natin sa mapa ng Pilipinas. Tayo po ay nangunguna sa napakaraming bagay. Tayo po ang number 1 sa vaccination ng pandemic. Tayo po ay only drug-cleared city sa Metro Manila. No? First and only, no? One and only po yan. Drug-cleared city sa Metro Manila. In 2023, tayo rin po ang unang lungsod sa Metro Manila kung saan 100% ng barangay sa drug-cleared na. Ang ating public school students, 1:1 po yan kada tablet sa ating mga paaralan. Meron silang 55-inch smart TVs. Meron po silang fiber optic internet connection sa kanilang mga silid-aralan pati sa kanilang tahanan.
may libreng uniforme, may libreng customized rubber shoes, things that San Juan never experienced before. Nararanasan na po nila ngayon. Kaya ho, sa totoo lang, hindi naman ho mahirap na decision siguro po na para sa mga San Juanenyo na ipagpatuloy ang ating makabagong San Juan. So, coming from a 50-year rule, dati ho kasi 50 years po kami na sa ilalim ng nakarang administrasyon, ito pong 6 na taon natin, nakita nila ang kaibahan. At base po sa kanilang pagboto, gusto ko nilang pagpatuloy po ito. Kaya ako po ilubos na nagpapasalamat sa tiwala at suporta. Mayor, Alam niyo, yes, last na yes. po, unfortunately, we don't have much time. Pero tanong ko lang po, after po ng pagiging mayor, meron na po ba tayong plano sa next election? I know, it's too early to tell. Pero malay mo, masabi mo sa amin dito. Baka daw Senator Zamora eh. Nako. Well, honestly, I will focus on my third term po, no? Kung ano man ho ang magiging plano natin in the future, of course, yung where San Juan goes, that's where Mayor Francis Zamora goes. So, ano ibig sabihin? Kung meron man akong plano sa mga darating na panahon, San Juan will be our showcase. San Juan will be our show window. Kung anong nagawa natin sa San Juan, yun yung patunay kung anong kapasidad ng isang Mayor Francis Zamora. Kumbaga parang you're not closing your doors to higher position. Tama ba? Yes or no? Ayaw sa Ayaw sa Mayor. Depende po talaga yan. Sige po. Focus muna tayo sa third term po natin. Okay. Again, congratulations, Mayor Francis Zamora, and thank you very much for joining us on News and Views. Yes, thanks so much, and please call anytime. All right.